gagamitan natin siya ng pinakamasarap na marka Piña soy sauce. Yan. Some more. Sarap nung balat. Sarap ha. Hello and welcome to Goma Top. Today we are preparing pata tim. Siyempre, yung main ingredient natin dyan is our pata, and gagamitan natin siya ng pinakamasarap na marka Piña soy sauce. Yan. This will give the color. Ito yung magbibigay ng lasa dun sa pata tim natin. Talagang pinakamasarap na recipe itong gagawin natin today. Okay? So, simulan na natin. Sige, so, i-prepare natin yung wok natin. Lagyan natin ng mantika. Gagawin natin, i-sear muna natin, i-sear natin yung yung pata natin. Iba-brown muna natin yung skin niya. And then, after natin i-brown, pakukuluan natin siya sa water and soy sauce solution. Okay? Okay. So, ito na siya. Ang ginamit natin na pata dito, yung front part ng baboy, no? So, good ito for, siguro this will be good for about 3 to 4 people, no? So, pag mainit na yung wok natin, okay? Pwede natin dahan-dahan na ilagay dito sa mainit na mantika. Okay? Natin. Yung. As well, brown it on both sides. I-pressure cooker natin yung pata natin para talagang malambot yung skin niya. Yung parang falling off the bone. Yun ang secret sa pata din. Sige, so mainit na yung mantika natin. Yan, no? Iba-brown lang natin yung side, yung skin ng pata natin. So, hindi natin kailangan siyang lutuin talaga. We're just going to sear it and get some good color. Balik ka rin na siya. Yung. Alam nyo, meron talaga sa mga family, meron silang mga favorite nilang ulam. Yung through the years, yun talaga yung pinaka-specialty of the house, no? So yun talagang tawag nila dun heritage food nila, no? And that kind of cooking is really passed on from generation to generation. And siyempre, when you think of food, heritage, and family tradition, we always think of walang iba, kundi marka Piña soy sauce. Marka Piña has been trusted for over, alam niyo ba, for over 70 years. Wow! Ganun nakatagal ang marka Piña. Tatandaan ko yung commercial ng Piña, ng marka Piña. Sabi ng bata, nyarap! Nyarap! Ha? So parang binibase mo lang siya para lang mag-color lang yung skin natin, mag-darken siya. And then from here on, i-pressure cooker na natin siya. So, yung pata natin, brown na siya on both sides. Oops! Ganda, oh. Ganyan lang. Ganun lang yung pag-sear niya. Okay? And then from here on, patayin na natin yung apoy natin. Kunin ko muna siya. Hanguin natin. Okay. So, ipiprepare na natin yung lutuan natin para sa pagpapalambot sa kanya. So ngayon, gagawin natin, ihanda natin yung pressure cooker natin. Hindi mo kailangan malaking pressure cooker. Yung ito, small to medium size, ilalagay natin itong pata dito. And then, lalagyan siya ng tubig. Tubig. Marka Piña. Lalagyan natin yung toyo natin. Okay, yan. We'll put in about a cup of soy sauce. Yan. There you go. Bango. Nako, mamaya paalala niyo sa akin
I'll tell you something, I'll tell you a fact about Toyo and Juliana. Okay? So, yan yung solution natin. Lalagyan natin yung ibang ingredients natin. Yung shiitake mushroom, isama na natin dyan. Okay? Alright. Tapos, para sa flavors natin, we'll put in some anise. No? Star anise. Lalagyan natin ng bay leaves. Damihan yung bay leaves. Walang problema kasi nasa water solution naman siya. Tingnan natin ng ginger tsaka ng garlic. Okay? Yung ginger natin. Yan. Okay. And then, lalagyan natin ng garlic. Yung. Lagyan natin ng bawang. Okay. Okay, so once nandiyan na yung bawang natin, sasama lang siya dun sa soy sauce solution natin. And from here on, ready na natin siyang i-paboil. Okay. Lagyan natin ng, siyempre, pepper. You can put in lots of pepper. Suka. Konti lang. And then, lagyan na natin ng konting sesame oil. Yun. Tapos mamaya, pag finish natin, lalagyan pa natin ulit ng sesame oil. So, we'll just turn this on. Okay. And then, i-cover na natin siya. Yan. So, from here on, pressurized. Pag lumabas yung steam niya, hinaan na natin siya. Ilo-load na natin yung fire niya. And then, we'll cook this in, parang malambot na malambot talaga, mga 45 minutes. Okay? So, eto na. Hintay lang tayo. Sandali lang to. Yun. Okay, so, after 45 minutes, ito na. Talagang, maamoy mo, ang bango-bango talaga. Pati natin yung apoy. And then, sara ko muna to. Palamigin natin yung natin. Itong pressure cooker natin. Iraround ko lang sa tubig ng konti. Konti lang just to ipapakul lang natin siya. Yan. Tignan natin. Yun, no? Pag walang pressure, madali siyang buksan. Gawin mo lang, pak! Open. Silahin mo lang. Yun! Okay. So there goes our patatim. Ngayon naman, ang gagawin ko, checkin natin kung talagang malambot na siya. Oh, kita niyo malambot, oh. Yung meat niya. Yun. Ganda. Pagka-ganda-ganda. Okay. Lagyan tayo ng sauce. Oh. Mamaya, pagkuha natin dito, i-enrich ko yung sauce natin. Ako, mas masarap ito mamaya. Marca Piña is available all over the world. Sa Amerika, sa Canada, sa Italy, sa Germany, sa Australia, Middle East, sa UK, sa Japan, and many, many more countries. Marca Piña has been part of the Filipino family as they gather here and abroad to celebrate the Christmas season. And syempre, when we think of Christmas, we think of family. And when family is around, when we gather together, syempre, kailangan may masarap na pagkain. At lagi nandyan ang Marca Piña soy sauce. Di ba, kung sabi ko, ibigyan ko kayo ng fact. So one day, sila Juliana, they went to school, no? Nag-ano sila, yung nag-outing sila, tapos may overnight sila. Eh parang sabi nung teacher tumawag kay Lucy, sa niya, Ma'am, si Juliana, hindi ko kumain ng lunch, hindi kumain ng merienda, at hindi rin kumakain ng dinner. Eh, dinner time na, ayaw pang kumain. Oh, bakit masama ba yung pakiramdam niya? Hindi naman, ayaw niya lang ako kumain. Okay, sabi ng mami niya, sabi ni Lucy, ganitong gawin mo. Magdala ka ng kanin. Tapos doon sa isang platito, lagyan mo lang siya ng toyo. Yun lang ibigay mo kay Juliana. Tignan mo kung kakain siya. So, pinadala. Tinawag siya doon sa table. Juliana, halika. Ayun na yung kanin, ayun na yung toyo. Yung toyo, ginawan Juliana. Nilagay yung toyo doon sa kanin, kinain yung kanin. That's it. So, wala na sa problema. Sabi niya, ganun lang yan. Pag ayaw kumain ng Juliana, bigyan mo lang ng kanin at toyo, kakainin yan. Galing talaga.
Alright, so with 5 minutes to go, bago natin hanguin yung niluluto natin na patatim dito, ayusin na natin yung vegetables natin. Kapag wala tayong bok choy sa palengke, that's no problem. Pwede tayong gumamit ng pechay. Okay? Pero syempre, authentic yung bok choy, but you know, not all over the world, or not all over the country, merong available na bok choy. So meron tayong kumukulong tubig. What we'll do is, bablanch na natin itong pechay natin. Yan. So this one will just take about a minute and a half, no? Since marami sila, about a minute and a half. And then luto na yan. Isa sa mga paborito ko nung pechay. Basta pechay, masarap talagang kainin. Sige. So, kunin natin itong pechay natin. Ano? Ganda, oh. Ganda lang, oh. Hamuin natin sa dito. Yes. Yes. So ngayon, ayusin natin itong ano natin. Init. Sige. So, ready na siya dito. And then, kukunin natin yung patatim natin. Palamigin ko lang ng konti. So, malamig na siya. So, bago nyo galawin, tignan nyo muna kung meron pang usok, kung may pressure pa. No? Malaman nyo dito. Pag wala ng pressure, wala nang lumalabas na steam, pwede nyo nang buksan. Ganun lang, oh. Pak! Bukas na siya. Okay, I'll put this here. Tignan natin ngayon yung patatim natin. Napakalambot. Sarap. Pinakamasarap talaga to. Okay. Yan na yung patatim natin. Kailangan ko lang ng isang plato. Talay ko muna sa isang plato para ayusin ko lahat to. Okay. Dito ka muna. Bago kita i-set up, gagawa kita ng sauce. Kunin ko lang yung ibang ingredients natin dito. Pero ang kukunin ko lang is yung mga mushrooms. Yun. Sarap kumanta habang nagluluto ka lang. And then from here on, nagawa tayo ng sauce niya. Okay, so pag kumulo na to, lalagyan natin ng cornstarch. But now, timplahin ko yung lasa niya. Wow, sarap. I'll just put a little more soy sauce. Yun. Para mas masarap talaga. Yun, mas matakam. Okay. And then to balance the taste, lagyan ng konting muscovado just to give a little sweetness. Siguro mga half tablespoon lang. Okay, that's it. That's all we want. And then, mamaya lalagyan natin siya ng cornstarch. Okay. Subukan natin yung sauce natin. Wow! Goodie! Goodie! Okay. So, shoutout muna tayo kay Justin Clyde, Mitch Enzel, tsaka si Daisy Manayan. Yun. Mga regular viewers natin yan dito sa Goma at Home. So, just to make yung sauce natin na konting lapot lang, lalagyan din natin siya ng konti lang na cornstarch solution with water. Okay, yan. Para medyo mangyayari ito, magkakaroon ng gloss yung sauce natin. Tapos magiging medyo malapot yung sauce. So, paglagay nito, konti-konti lang. Yan, konti lang. Just to thicken it a bit. Hindi talaga masyadong malapot na malapot. Just to thicken it.
More. Yan. Alam nyo ba yung gawgaw? Pag dinamihan mo ito ng gawgaw, tapos pinakuluan mo, so lalapot siya ng malapot na malapot. Pag pinalamig mo siya, nagiging paste siya. Yun ang ginagamit namin dahil sa eskwelahan. Pag hindi lang namin kailangan bumili ng paste, gagawa kami ng sarili namin paste. Gawgaw, sa lagyan mo ng konting suka para hindi siya madaling mapanis. Okay, beautiful. Tama mo? Hindi siya masyadong malapot. Konti lang. Para lang magbigay siya ng konting gloss dun sa natin, sa sauce natin. Makita natin kung gaano ba talaga kalambot yung meat natin. So, ito. Kuha tayo ng meat sa ibabaw. Yun. Nahihila mo lang. Sarap. Really good. Okay. So, ngayon, serve na natin siya. Yun. There you go. So, ngayon, nalagyan natin siya ng sauce. Yun. Papatakan natin ng konting sesame oil dito. Yun. Yun. Tapos sauce. Okay. There you go. So, ito na. Ito na yung Marca Piña soy sauce patatim natin. Alam nyo itong patatim, masarap to. Of course, masarap sa rice, no? Pero kung meron kang kuwapaw, and then bubuksan mo na siya ng ganito, yan, no? Yung skin niya, bubuksan mo na ganyan, yan, para lang siyang pulled pork, yan, ganun, yung meat niya, yan ang ilalagay natin dun sa, ano, sa kuwapaw. Sakto yun, no? But since wala tayong kuwapaw, pero titigman na natin to. There you go. Oh, okay ito ah. Yan yung konting sauce. Ano natin? Alam sa panit. Sarap nung ano, sarap nung balat. Tapos lagyan na ng mushroom. Then yung pechay. Wow! Sarap. Ito yung pinakamasarap na natikman ko, no? Sarap. It's so easy to make. Pata, soy sauce, water, some spices, mushrooms, and then just present it with bok choy or with pechay. That's the best patatim you can make in your own home. Okay? So, do this in your own kitchen. Share this with friends, with your loved ones, and with your family. And Merry Christmas. Merry Christmas sa inyo lahat, and Merry Christmas from Marca Piña Soy Sauce. I'll see you again next time, right here in Goma at Home. Bye! Sarap ha?